Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilikhang lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus, kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong pagninilay sa salita ng Diyos dito po sa TV Maria. Ang mga nasa Italia, Dubai, Abu Dhabi, Japan, Taiwan, Hong Kong,
mga nasa Singapore, Australia, US, Canada, at iba't iba pa pong bahagi ng buong mundo at ng buong Pilipinas, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus. Narinig po natin sa kwento sa Ebanghelyo, napakarami pong ginawa ni Hesus. Pumili siya ng mga alagad, nangaral ng mabuting balita, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga masasamang espiritu. Nais ng lahat na hawakan siya sapagkat mayroong kapangyarihang dumadaloy sa kanya, nagpapagaling sa kanila. Pero pansinin po natin, bago pa man isa-isahin ito ni San Lucas, sinabi niya, si Jesus nagtungo sa isang burol, umahon sa isang burol, at magdamag doong nagdasal. Magdamag nagdasal. Sa panalangin, humihiling ng direksyon si Jesus. Yung panalangin, yung parang kompas ni Jesus, sapagkat sa panalangin, hindi lang ito basta paghiling ng mga nais niyang mangyari sa kanyang buhay, paghiling ng mga material na bagay. Hindi, para kay Jesus ang panalangin, ang pangunahing layunin ng panalangin ay tuklasin ang kalooban ng kanyang Ama. Hilingin ang direksyon. Ang kalooban ng Ama, ang laging pamantayan ni Jesus sa kanyang buhay. Sa panalangin, hinuhubog yung ating disposisyon. Sapagkat sa panalangin, parang bumababad tayo kay Jesus. Bumababad tayo dun sa lalim, lawak, at tindi ng kanyang awa at pagmamahal sa atin. At ano pong nangyayari sa panalangin? Dahil sa presensya, dahil sa pakikipagtagpo natin kay Jesus, matalik nating nagiging kaibigan si Jesus. At ang matalik na pagkakaibigang ito kay Jesus, ang palagiang pakikipagtagpo natin kay Jesus, yung magiging pundasyon, inspirasyon, laman, lakas ng bawat misyon natin. Natututunan po natin sa panalangin yung pamamaraan ni Jesus. Kapag ka nananalangin tayo, tayo ay tumititig, tayo ay nakikinig kay Jesus. Mahalaga po yung pagtitig kay Jesus. Kasi sa pagtitig, mayroong nananatiling alaala sa ating gunita at sa ating puso. Kaya nga sa kahit anong sitwasyon, sino man pong tao ang makasalamuha natin, mananariwa yung alaala ng mukha ni Jesus na ating tinitigan sa panalangin. Ang panalangin ay pakikipagtagpo sa Diyos. At kapag nakikipagtagpo tayo sa Diyos, yung ating relasyon sa Diyos, yung ating pakikipagtagpo sa Diyos, ito yung nagiging bukal at hantungan ng lahat sa buhay Kristiyano natin. Sa panalangin, humuhugot tayo ng lakas, pinagmumulan ito ng ating lakas. At sa panalangin din, inaalay natin ang lahat-lahat, yung ating tagumpay, yung ating kabiguan, yung ating kaligayahan, yung ating kalungkutan. Ito yung pinagmumulan at yung hantungan ng lahat ng buhay natin bilang isang Kristiyano. Sabi po ni Ronald Rolheiser, mahirap daw pong magdasal para sa maraming tao ngayon. Sabi niya, prayer is a struggle for many contemporary people. Kasi sabi niya, tayo daw ay spiritually tone deaf. Ang mundo daw po natin ngayon, spiritually tone deaf. Kasi nasanay po tayo na yung mga gusto nating mga bagay, yung mga gusto nating bilhin, nasa Shopee, nasa Lazada, nasa Amazon, in a store window digitized or reduced to a flat screen, sabi ni Ronald Rolheiser. At meron siyang ibinigay na ilang mga mungkahi sa atin para mapanatili yung buhay panalangin, lumago tayo sa buhay panalangin. Sabi niya una, show up. Hindi mahalaga lagi na
maginhawa yung pakiramdam mo. Hindi mahalaga lagi na masaya ka kapag nagdarasal ka. Kasi yung panalangin dapat disiplina. It must be a discipline. It must be a habit. Even if it is not pleasurable, even if it is not comfortable, even if it seems fruitless for you, to pray. Establish a routine and stick with it. In prayer, what is asked of us is not success, but fidelity. At sa panalangin, hindi kailangang laging memorized, pinili yung mga magaganda at mabubulaklak na salita. Sabi niya, when you pray, be honest, be vulnerable, be bold. Sabi niya, sa mga Hebreo daw, in Hebrew, what does it mean to be holy or perfect? Simple lang daw po. It means simply walking with God despite our flaws. Walking with God. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng mga dilim, sa kabila ng mga pagkakamali sa buhay natin, sinisikap natin araw-araw na makilakbay sa Diyos. To walk with God. It means being in the divine presence in spite of the fact that we are not perfectly whole. We are not perfectly good. We are not perfectly true. We are not perfectly beautiful. Hindi laging buo tayo. Hindi tayo laging matino. Hindi laging maganda. Ang pakiramdam, ang itsura natin. Pero hubad tayong haharap sa Diyos. God asks us to bring our helplessness, our weaknesses, our imperfections, our sin to Him, and walk with Him, and never hide from Him. Dito po natin makikita yung paglago natin sa panalangin, yung kahit na yung mga nakakahiya, kahit na yung mga pinakamalalim nating mga sikreto, ikinahihiya nating mga sikreto, ihaharap natin sa Diyos. At ito yung hinihiling sa atin ng Diyos. Maging makatotohanan sa panalangin. Naiintindihan ng Diyos. God understands that we all make mistakes. We disappoint Him. We disappoint ourselves. But what God asks of us is simply we come home. Umuwi tayo sa puso niya. Ibahagi natin kung ano yung nangyayari sa buhay natin. At hayaan natin, lalo na sa mga panahon na parang wala tayong lakas, sa mga panahong hindi na natin kaya ang mga nangyayari sa buhay natin, napanghimasukan niya ang buhay natin. Let us allow Him to help us in those ways that we are powerless to help ourselves. Naalala ko po nung buhay pa po ang nanay ko, sa dulo po ng bawat araw, pagkatapos ng nakakapagod na araw, minsan yung kahit na may mga masakit na pangyayari, mga masasayang pangyayari, tumatawag po ako sa nanay ko. O kaya ang mama ko ang tumatawag sa akin. At nag-uulat ako sa kanya, mission accomplished. Ikinikwento ko kahit mabilis lang, lahat ng mga naging karanasang masaya, mga karanasan ng tagumpay, pero may mga pagkakataon, nagsusumbong din ako sa kanya ng mga masasakit at yung mga mahihirap na karanasan. At minsan di naman kailangang sumagot ng nanay ko. At kung sasagot man siya kahit maikling sagot lang, kahit buntong hininga lang niya, alam kong nakinig ang nanay ko at alam ko kahit ano yung pagdaanan ko, meron akong nanay na uuwian. Meron akong nanay na magpapahid ng aking luha. Meron akong nanay na hahalakhak, masaya sa mga panahong nakakaranas ako ng tagumpay at kaligayahan sa buhay. Ganito po ang nangyayari kapag nagdadasal tayo.
umuuwi tayo sa puso ng Diyos. Kaya nga hindi kailangang magkunwari. Kailangan ngang pangalanan natin yung mga bahagi ng buhay natin na kailangang haplusin ni Jesus, panghimasukan ni Jesus, pakialaman ni Jesus. Sa panalangin, pagkatapos ng karanasan natin na makatagpo si Jesus, sasabihin natin, nakita ko si Jesus. At dahil naging malalim at makahulugan yung karanasan natin sa panalangin, nababad tayo sa pamamaraan ni Jesus, nababad tayo sa pag-ibig ni Jesus. Sasabihin naman ng mga taong makakasalamuhan natin, nakita ko naman si Jesus sa iyo. Ito po yung panalangin natin. Bigyan tayo ng katapatan, kahit hindi maginhawa, kahit wala tayo sa wisyo, patuloy na maglaan ng panahon para magdasal, para makipag-ugnayan sa Diyos, para sa panalangin, makita natin si Jesus, manatili sa ating gunita, sa ating isip, sa ating puso, ang alaala ng mukha ni Jesus, upang anumang sitwasyon sa buhay, sino mang taong makasalamuhan natin, mababalikan natin yung alaala ng mukha ni Jesus. Alam natin kung paano tayo tutugon sa anumang sitwasyon at sa sino mang taong makasalamuhan natin. Sasabihin natin, nakita ko si Jesus. Sasabihin din nila sa atin, nakita ko si Jesus sa iyo. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.